Hello, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Ngayong araw po na ito, pag-aaralan po natin ang French verb at ngayon po nasa French verb number 6 na po tayo at ngayong araw po na ito, pag-aaralan po natin ang le verbe au présent. So magsisimula na po tayong mag-conjugate ng mga verb at sa ngayon po present tense po ang pag-aaralan natin. Okay po? So, review po muna tayo. Meron pong tatlong uri ng verbs dito po sa France or sa French language. Ang first po is yung verb er or er sa English. Ito tinatawag po natin itong premier group. Yung pangalawa po, meron po tayong tinatawag na verb er nang ibig sabihin po ay deuxième group. At yung pangatlo po is yung verb irrégulier. Ibig sabihin po ng irrégulier, irregular verbs po siya sa English. Ibig sabihin po, yung mga endings po ng mga verb na yon is hindi na magkakapare-parehas or hindi na yung ending po nila ay hindi na er at er. Okay po? So, para makagawa po tayo ng pangungusap, meron po akong ginawang tatlong simpleng mga steps para mas madali po natin itong matutunan. Una po, tukuyin po natin ang oras. Ito po ba ay past? Ito po ba ay present? Ito po ba ay future? So sa pag-aaral po natin na ito, ang aaralin po natin ay ang oras pag present. Okay po? So number 2, alamin po natin kung saan nagtatapos ang verb na ito. Napakahalaga po nito kaya kailangan po nating pag-aralan yung mga tatlong grupo. Ito po ay ang er, at yung verb irregulier. At pangatlo po, ito po yung pinaka-importante, sundin ang rule para sa conjugaison ng verb na ito. Kung er, ano ba yung rule niya? Kung er, ano ba yung rule? Kung verb irregulier, ano ba yung rule? Parang ganun po. So, sisimulan na po natin. Rule para sa verb er. Okay po? Or er sa English. Conjugaison du verbe er au présent. So, ganito po ang gagawin natin. Aalisin po natin yung ending ng er sa verb na yon at ito po yung mga ipapalit po natin. Para sa je, ang ipapalit po natin ay e. Para sa tu, ipapalit po natin ay es. Para sa il, elle, on, ipapalit po natin is e. Para sa nous, ipapalit po natin ng ons. Para sa vous, ipapalit po natin ang z or iz. Sa mga hindi pa po nakakalam ng French alphabet, ito po ay ez. At para sa il at elle, papalitan po natin ng ent. Okay po? So, aalisin po natin yung er sa ending ng verb na yon and ito po yung mga ipapalit natin, yung mga kulay yellow po. Okay po? Para po maintindihan natin, nagbigay po ako dito ng isang halimbawa. Dito po gagamitin po natin yung verb na to love or to like. Ang French po niyan is aimer. Okay? So, verb aimer. So, pag hindi pa po natin nako-conjugate or hindi pa po natin nababago or hindi pa natin napapalitan, anong tawag po natin, ito po yun. Je aimais, hindi naman po yan pwede. Tu aimais, hindi rin po yan pwede. Il, elle, on aimait, hindi rin po yan pwede. Nous aimais, hindi rin po yan pwede. Vous aimez, hindi rin po yan pwede. Il, elles aimait, hindi rin po yan pwede. So ano pong gagawin natin? Inalis po natin dito yung er. Okay po? So inalis natin dyan. Tingnan na underlinean. Inalis natin. Inalis natin. Inalis natin. Inalis natin. Inalis natin. So pag inalis po natin, ang ipapalit po natin ay ito, yung mga kulay blue. Sa je, ang ipapalit natin ay e. Sa tu, ang ipapalit natin ay es. Sa il, elle, on, ang ipapalit natin ay e. Sa nous, ang ipapalit natin ay ons. Sa vous, ang ipapalit natin ay z. Ang il, ang el, ay ipapalit po natin ay ent. So, ano pong magiging resulta niyan mga kababayan?
ito na po yung resulta. So, j'aime. Okay, pinalit na po natin. Ngayon, question po nyo siguro bakit merong ganyan. Kasi po sa French po, hindi po pwedeng magkatagpo. Hindi po alam. Hindi po pwedeng magkatagpo yung dalawang vowel. Sa case po na ito, merong e at merong a. So ito po, tinanggal po natin yung first vowel dito at ang ipinalit po natin ay yung apostrophe. Apostrophe. Yun po. So naging j'aime. Tignan nyo po dito, andito na yung e na pinalit natin sa verb sa okay? Next, tu aimes. Okay po, andito na yung es. Il, elle, on aime. Okay? Andito na po yung e. Nous aimons. Andito na po yung ons. Vous aimez. Andito na po yung ez. At il, elle, them. Andito na po yung ent. Okay po? So, final, ito na po yung conjugaison du verbe aimer, to love or to like, au présent, sa present. Okay, so j'aime, I love. Tu aimes, mali pa ako dito, wait lang. Tu aimes, voilà. Tu aimes, you love, pag singulier or singular. Il, elle, on aime. Okay po, hindi po siya on aime. On aime po siya. He, she loves, or we love. Bakit po siya on aime? Kasi po meron po tayong tinatawag na liaison kung saan pag yung first na word ay pag yung letter, yung ending ng word ay nagtatapos sa consonant samantalang yung first letter ng second word ay nagtatapos sa vowel, pag-aanuhin po natin yan, pagkakabitin. In this case po, N tsaka A. So, pagkakabitin po natin yan. Kaya magiging onem. Okay po? Kaya rin po dito, nous aimons. Okay po? Nous aimons. Yan po ay magiging zay pag ipopronounce po natin. Nous aimons, we love. Okay po? Vous aimez. You love. Il, elle, them. They love. Okay po? So siguro po may question na naman po kayo, bakit ito you love singulier, ito you love plural, singular, plural. At ito na naman we love, bakit may we love dito? Tapos meron na naman pong we love dyan. So, ang advice ko po is tingnan nyo po yung video ko about po dito. In-explain ko po ng mabuti kung ano pong pinagkaiba ng mga ito, you love, yung you, we. So, tingnan nyo po dun sa mga videos ko. Next! So, para po mahasa po tayo, nagbigay po ako ng mga exercise dito or exercise sa English. Dito po, conjugaison du verbe penser. Ang penser po sa English ay to think. Okay? So, tu, ano pong ipapalit po natin dito? Ito ba? Ito ba? Ito ba? So, ang tamang sagot po ay letter B. Tu penses. Kasi po pag tu, ang ilalagay po natin sa ending ay es. Next. Dito naman po, on. Ano pong ipapalit po natin dyan? Ang tamang sagot po ay letter A. Pag po siyang, ipapalit po natin sa ending po niya is e. Kaya, on pense. Okay po? Next. Je. Ano pong ipapalit natin? Letter A pa rin po. Okay? Pag je, e pa rin po ang ipapalit po natin dito. Next po. Nous. Ano po ipapalit po natin? Letter. Pwede nyo pong i-post pag hindi nyo po alam. Letter
si. Wala. ONS. Pag nu po siya, magiging, ang ipapalit po natin ay ONS. Okay po? L. Ang ipapalit po natin ay letter A. ENT. Yan po. ENT. Pag L po siya, papalit po natin ay ENT. Vous. Ang ipapalit po natin ay letter letter C. Okay po? Z or Z. EZ or EZ. Okay po, pag vous, papalit po natin ay EZ. Okay, so tingnan nyo po, napaka-importante po malaman po natin itong mga ito. Okay po, napaka-importante po niyan yung kulay yellow. So next na po tayo. Tak. Okay. Dito po, sa English naman po tayo para mas makabisado pa po natin. I think. Ano po ang French ng I think? Ito po yung letter A. Je pense. Okay po. Next. They think. Ano po yan? Boys and girls. Kasi nga po ang they ay pwedeng pang lalaki at pwedeng pang babae. Pero pag pinaghalo, sa case po na ito, pinaghalo ko, boys and girls, ang tamang po sagot ay il na ito. Il pense. Ito po, hindi po yan, hindi yan. Ito, I-L-S. Il pense. Okay po? Pero pag girls, tsaka girls po ito po siya. Elle pense. Okay po? Sana po naintindihan po natin yun. Next. We think. Pag formal. Ano pong tamang sagot? Letter A. Joke lang po. Letter D. Kuha kayo. Nous pensons. Okay po? We think pag formal ay nous. Nous pensons. We think pag informal. Ano pong tamang sagot dyan? Letter F. Joke lang po. Letter C. Ito po. On pense. Okay? Pag formal, nous pensons. Pag informal, on pense. Okay po? So, napaka-importante po natin malaman kung ano pong pinagkaiba ng informal tsaka formal. Kasi hindi po sila magkakaparehas. Next. You think. Informal. Ano po dyan? Letter E. Vous pensez... No. Letter B po pala siya kasi informal. Tu penses. Okay po? You think informal. Tu penses. At you think formal. Ito na po yung letter E. Vous pensez. Okay po? Vous pensez. Next. He thinks. Ano pong tamang sagot? Sagot dyan. Letter C. At ito po yun. Il pense. Okay po? Il pense. She thinks. Babae. Elle pense. Okay po? Elle pense. Next po. Okay. Gumawa naman po tayo dito ng mga sentences. He loves the chocolate. So, paano po yan sabihin sa French? Ang love or to love sa French po ay verb aimer. Paano po pag kinonjugate po natin yan? Paano po pag sasabihin natin yan? Voilà. Il aime. He ay il sa French. Pag kinonjugate po natin ang love kasama ang he, siya po ay magiging M. Tingnan nyo po dito, na lang siya. Okay po? Il aime le chocolat. Sino po yung mga paborito po nating ano po yung mga paborito nating chocolates? Paborito po natin chocolates. Next. I speak French. Paano po natin yan sabihin sa French?
ang speak or to speak sa French po ay parler. Okay, so I speak French. Je parle français. Okay po. Ay je. Speak, pag kinonjugate po natin kasama ang je, ang je ay parler. Parle, excuse me po. Parle. Tingnan niyo po dyan. Na lang po siya. Next, last one. You sing very well. Paano po natin yan sabihin sa French? Ang to sing sa French ay chanter. Paano sabihin yan? Singulier. Ibig sabihin, tu chantes très bien. Okay po. Yung you sa singulier is tu, or singular is tu. Pag kinonjugate po natin yung chanter, kasama ang tu, magiging chante po siya. With es. Tu chantes. Okay po. So, tinanggal po natin yung er, pinalitan po natin ng es. Okay po. Ngayon, ang rule naman po para sa verb er or conjugaison du verbe er au présent. So, same rule pa rin po tayo kasama or parang yung er. So, pag je, magiging es. Pag tu, magiging es. So, wala pong pinagkaiba. Pag il, elle, on, magiging ite. Pag nous, magiging ils sont. Pag vous, magiging ise. Pag il, elle, magiging is. Okay po? So, for example po, nagbigay na naman po ako dito ng example. Yung verb finir, or sa English po, tinatawag po natin itong to finish. Ano pong mangyayari pag hindi pa po natin siya na-conjugate? Ito po yung je finir, hindi naman po yan pwede. Tu finir, hindi rin po pwede. Il, elle, on finir, hindi rin po pwede. Nous finir, hindi rin po pwede. Vous finir, hindi rin po pwede. Il, elle, finir, hindi rin po pwede. So, ano pong gagawin po natin? Sundin po natin yung rule na nakasulat po dito. Pag je, papalitan po natin ng es. So, yung je magiging je finis. Okay po? Je finis. Next po. Tu, papalitan po natin yung es yung es yung er, kaya magiging tu finis. Tingnan nyo po dito, kinabit na po natin. Tu finis. Il, elle, on. Aalisin po natin yung er, ipapalit po natin itong ite, magiging il, elle, on finit. Tingnan nyo po, andito na po yung ite, or it sa French, o sa English, sorry. Nous, papalitan po natin ng ils sont, magiging nous finissons. Tingnan nyo po, inalis po natin yung er, pinalit po natin ito. Nous finissons. Next, vous, alisin po natin yung er, papalit natin yung ise, magiging vous finissez. Okay? Vous finissez. At last po, il, elle, alisin po ulit natin yung er, papalit po natin ito, magiging il, elle, finissent. Okay? Hindi po yan finissent, hindi rin po yan finissons. Ito po ay finis. Okay po? So, para maintindihan po natin, je finis, I finish. Tu finis, you finish. Il, elle, on finit. He or she finishes. Or we finish. Nous finissons, we finish. Vous finissez, you finish. Il, elle finissent, they finish. Diba? Finish, 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 finish. Next po. Voila. Magbibigay po ulit ako ng mga exercise na pwede po natin gawin. Dito po ang pinili ko pong verb ay verb choisir or to choose. Okay po? So, tu. Ano pong ipapalit po natin dito sa er? Tamang sagot po ay es. Letter A. So, pag chu, es po siya.
Next, je. Ano pong tamang sagot dyan? Je choisis. Wala. A pa rin po siya. ES. Next, el choix. Ano pong ipapalit po natin dyan? Letter B. El choisit. Ito po. Choisit. Ito po ay magiging zay, kaya choisit. Sinasabi ko po. Magiging zay. Next, il choisit. Letter B pa rin po siya. Il, isang lalaki. El, pag babae. It pa rin po siya or IT. So, dito po sa case na ito, lalaki. He chooses. So, kaya magiging il choisit. It. Next, nous choix. Ano pong tamang sagot? Letter C. Nous choisissons. Okay po? Nous, ang ipapalit po natin ay ESSONS. Okay po? Nous choisissons. Next po, elle choisit. Okay. Letter B po siya. Elle choisit. Okay po? Pag L, magiging ISSN. Next, vous choix. Kung tamang sagot, letter C. Magiging vous choisissez. Okay po? Vous choisissez. Vous choisissez. Okay po? Letter C. Pag vous, papalit po natin ay ISS is Z. Next po. Il choix. Ano pong tamang sagot dyan? Letter B. Il choisit. Choisis. Okay po? Il choisis. So, magiging Z po ito. Choisis. Okay po, letter B. Kasi il po siya. With S. So, plural po siya. Okay. Sa English naman po tayo para mas maintindihan pa natin. They choose. Ano pong ibig sabihin ng they choose? Letter F. Elle choisit. Okay po? He chooses. Letter C. Il choisit. Okay? Il choisit. Hindi po ito, hindi po ito. Ito po siya. Il choisit. Next. I choose. Letter A. Je choisis. Po? Letter A. She chooses. Letter C. Para po sa case na to, yung L. Okay? Elle choisit. Next po. You choose. Plural or pluriel. Letter E. Vous choisissez. Okay po? Vous choisissez. Kasi po plural. You, vous. Next po. We choose. Plural. Tamang sagot po ay letter D. Nous choisissons. Okay po? We, plural, nous. Choisissons. You choose. Ano pong tamang sagot dyan? Singulier. Letter B. Tu choisis. Po? Tu choisis. Voilà. So, para po mas maintindihan po natin, nagbigay po ulit ako ng mga sentences dito. We applaud the frontliners. Informal po yung we. Ano pong sagot dyan? Ang to upload. Upload po sa French po ay applaudir. Okay? Applaudir. Sabihin po, on applaudit les soignants. Okay? On applaudit les soignants. Ang we sa informal ay on. Pag kinonjugate po natin, magiging applaudit. Tignan niyo po, nakita niyo po yan. Itin na po siya. You obey your parents. Ang
obey or to obey sa French po ay obéir. So, ano pong tamang sagot dyan? Vous obéissez. Okay po? Vous obéissez. Vous parents. Vous parents. Okay po? Vous obéissez vos parents. Last. I guarantee you. Ang guarantee or to guarantee sa French po ay garantir. So, ano pong tamang sagot dyan? Je te garantis. Okay po? Je te garantis. So, bakit po yung you ay napunta dito? I-explain ko po yan sa mga susunod po na mga videos ko po. Diyan po nanggaling yung salitang je t'aime, yung te, sabi je t'aime, yan po yan. Okay? I love you, ibig sabihin je t'aime. Yan po yan. Okay? So, tapos na po natin ang verb er. Tapos na rin po natin ang verb er. Ang next naman na po ay verb irrégulier. Conjugaison du verbe irrégulier au présent. So, parang merong dalawa pong klase ang verb irrégulier. Yung first po, merong mga verbs na kailangan po talaga nating ikabisado. Obligé. Obligado po tayo na ikabisado po itong mga to. For example po, ito po yung mga pinaka-basics ng irregular verbs sa French. Ito po ay ang pouvoir, savoir, aller, at avoir. Okay, so napaka-importante po nating malaman yung mga yan. Yung second po, merong mga verbs na parehas lang ang ending. For example po, yung mga ending nila ay RE, yung mga ending nila ay AITRE, at yung mga ending po nila ay DRE. So pag ganyan po, ibig sabihin po is parang nagko-conjugate lang po tayo ng verb er at er. Pag meron pong ganyan, ibig sabihin from je to il, parehas lang po yung ano nila. Yung endings po nila. Okay po. Next. So, ito po yung mga kailangan po nating malaman na irregular verbs para po sa mga beginner. So, yung first po is yung verb savoir or to think au présent, sa present. So, je sais, I know. Tu sais, you know. Il, elle, on sait. He, she, we know. Nous savons, we know. Vous savez, you know. Ils, elles savent, they know. Okay po, so ulitin ko. Conjugaison ng verb savoir au présent. Je sais. Tu sais. Il, elle, on sait. Nous savons. Vous savez. Ils, elles savent. Okay po? So, napaka-importante po niyan. Next, conjugaison du verbe aller au présent. Ang aller sa French po ay to go. So, napaka-importante pong verb. Je vais, I go. Tu vas, you go. Il, elle, on va. He, she, we go. Nous allons, we go. Vous allez, you go. Ils, elles vont, they go. So, napaka-importante po yan. Uulitin ko po. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Okay po? Next. Conjugaison du verbe pouvoir or to have a power au présent.
po. Je peux, I can. Tu peux, you can. Il, elle, on peut. He, she, or we can. Nous pouvons, we can. Vous pouvez, you can. At ils, elles peuvent, hindi po siya peuvent, hindi po siya peuvent, siya po ay peuvent. They can. So ulitin ko po, conjugaison ng verb pouvoir au présent. Je peux, tu peux, il, elle, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. Okay po? So, last one, conjugaison du verbe venir, to come sa English, au présent. So, je viens, I come. Tu viens, you come. Il, elle, on vient, he, she comes, or we come. Nous venons, we come. Vous venez, you come. Il, elle, viennent, they come. Hindi po ito vienen, hindi rin po ito vieno. Ito po ay viennent. They come. Okay po, so ulitin ko, conjugaison du verbe venir au présent. Je viens, tu viens, il, elle, on vient. Nous venons, vous venez, il, elle, viennent. Okay po? So, maraming salamat po. Sana po may natutunan po tayo sa video na ito. Alam ko po mahaba pero worth it naman po kasi andyan na po lahat yung mga kailangan po, yung rules po natin sa pagko-conjugate ng mga verbs sa present tense. So, to God be the glory po. Huwag po kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pa pong videos. Maraming salamat po. Ciao, ciao. Au revoir. So yun po, maraming salamat po sa panonood ng video na ito. Sa mga kababayan po natin na nasa Paris, France na gustong matuto ng French Tagalog, bukas po ang gabay na tulungan po kayo para pag-aralan ang lingwaheng ito sa pamamagitan ng ating sariling wika. Meron po kaming debutant, level 1 at level 2 para po sa lahat ng nais na mag-aral. At sinisigurado ko po na magiging masaya ang ating pag-aaral ng wikang Pranses kasama ang gabay. Para po sa mas maraming detalye, bisitahin po natin ang Facebook ng Gabay, Gabay OFW France. Maraming salamat po. God bless us all at abiyanto.